May mga tagpong maaaring hindi angkop sa mga bata at sensitibong tagapakinig. Ang inyong mapapakinggan ay naglalaman ng tema ng kababalaghan, paranormal, karahasan, at mga kwentong maaaring makapagbigay ng matinding takot at pagkabahala. Ang ilan sa mga salaysay ay hango sa paniniwala, testimonya, at malikhaing interpretasyon para sa layunin ng libangan at pagkukwento. Kaya sit back, relax, buksan ang inyong isipan, at samahan nyo kami sa mundo ng hiwaga at lagim. Maligayang pagdating po sa Takot Tonight. Halos 2 taon na ang nakalilipas mula nung mawala si Leia. Pero ang sakit, andito pa rin. 7 taon kami. 7 taon na binuo namin ang mga pangarap namin. Tapos sa isang iglap lang, biglang naglaho ang lahat. Walang babala, walang sakit na unti-unting nagpahirap sa kanya para man lang naihanda ko yung sarili ko. Isang gabi, nagreklamo lang siya na sumasakit ang ulo niya habang nanonood kami ng movie sa sala. Akala ko simpleng migraine lang dahil sa pagod sa trabaho, kaya kinuha ko pa siya ng gamot at tubig. Pero bago ko pa man maiabot sa kanya yon, bigla na lang siyang bumagsak. Aneurysm daw. Yun ang sabi ng mga doktor. Sabi nila, mabilis lang daw at hindi na siya nahirapan. Pero para sa akin na naiwan, yun ang simula ng isang mahaba at walang katapusang parusa. Pagkatapos ng libing, doon na pumasok ang matinding depression. Ang hirap bumangon araw-araw. Yung alam mong wala na yung taong nakasanayan mong kasama sa lahat ng bagay. Naging blanko ang buhay ko. Ang mas masakit pa, sa loob ng mahigit 2 taon ng pangungulila ko, kahit isang beses, hindi ko siya napapanaginipan. Kahit isang paramdam, wala talaga. Zero. Sobra ako nagtampo sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, ganun pa ako kadaling kalimutan, na kahit sa panaginip man lang ayaw niya akong dalawin. Doon ang simulang pumasok sa isip ko ang mga kakaibang idea. Dala ng depression at labis na pangungulila, nagsimula akong mag-search sa internet tungkol sa mga paraan kung paano makakausap o makikita ang mga namatay na. Nung una nagbabasa-basa lang ako sa mga forum ng mga mahihilig sa occult. Hanggang sa napadpad ako sa isang thread sa Reddit tungkol sa tinatawag na scrying, gamit ang salamin at kandila. Dahil sa matinding kagustuhan kong makita si Leia, kahit alam kong mukhang tanga at delikado, nagpa siya akong subukan to isang gabi ng Biyernes, saktong 3:00 ng madaling araw. Hinanda ko lahat sa loob ng kwarto ko. Pinatay ko ang lahat ng ilaw. Pinatay ko rin ang electric fan para walang hangin na iihip sa kandila. Sinara ko yung mga bintana. Ang tanging liwanag na natira ay yung maliit na apoy mula sa isang puting kandila na hawak-hawak ko. Nakaharap ako sa lumang vanity mirror. Yun yung mismong salamin kung saan madalas mag-ayos si Leia nung buhay pa siya. Tumayo ako sa tapat nito. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng dibdib ko. Tinitigan ko yung sarili kong refleksyon sa salamin. Habang yung anino ko sa pader, sumasayaw sabay sa kurap ng apoy ng kandila. Nagsimula akong magsalita ng pabulong. Tinatawag ko yung pangalan ni Leia. Nagmamakaawa ako na magpakita siya sa akin kahit saglit lang. Para lang masabi ko sa kanya kung gaano ko pa rin siya kamahal. Ilang minuto rin ako nakatitig lang doon. Lumuluha habang binabanggit ang pangalan niya ng paulit-ulit. Umaasa na kahit papaano may mangyari. Habang tumatagal, napansin ko na parang naging mabigat ang hangin sa loob ng kwarto. Yung apoy ng kandila, biglang lumaki ng bahagya. Naging kulay asul ang pinakailalim nito.
Doon ko napansin na yung refleksyon ko sa salamin, unti-unting lumalabo. Akala ko nung una, dahil lang umiiyak ako kaya parang lumalabo sa paningin ko yung refleksyon ko. Pero pinunasan ko ang mga mata ko at sadyang lumalabo nga ang tingin ko sa sarili ko sa salamin. Kinabahan ako, pero nanaig ang pananabik ko na baka sila yan na nga to. Pero, nung tuluyan ng luminaw ang imahe, nanlaki yung mga mata ko. Ang figurang nakatayo sa harapan ko, sa loob ng salamin, hindi si Leia. Morena si Leia. Hanggang balikat lang ang buhok at bilugan ng mga mata. Ang babaeng nasa salamin, may napakahabang buhok na abot hanggang dibdib at ang balat niya, sobrang puti, nakasuot ng puting bestida. Gusto kong lumingon sa likod ko para tingnan kung may ibang tao ba sa kwarto. Pero napako yung buong katawan ko sa kinatatayuan ko. Wala na yung sarili kong refleksyon sa salamin. Yung babaeng yun na ang nakikita ko. Kitang-kita ko na nakatitig siya sa akin habang nakangiti. Hindi yun ang girlfriend ko. Kaya hinipan ko agad ang kandila para matapos ang ritual. At sa isang iglap, tuloy ang nagdilim sa buong kwarto ko. Medyo nagpapanik akong kinapa ang switch ng ilaw sa pader. At nung bumukas to, wala namang ibang tao sa loob ng kwarto. Wala na din yung babae sa salamin. Akala ko nung una, imagination ko lang yon dahil sa puyat, pagod at matinding lungkot. Sinubukan kong pakalmayin ang sarili ko. Uminom ng tubig at humiga na lang sa kama para matulog. Iniisip ko na baka nababaliw na ako dahil sa pangungulila. Pero hindi doon natapos ang lahat. Dahil nung madaling araw na yon, doon ko napanaginipan ng babae sa salamin. Sa panaginip ko, naglalakad daw ako sa madilim na kalsada na hindi pamilyar sa akin. May mga bahay, pero patay lahat ng ilaw at walang ibang tao. Yung mga ilaw lang sa poste ang nakabukas. Sa dulo ng kalsada, nakita ko yung parehong babaeng nakita ko sa salamin. Nakatayo siya sa ilalim ng isang lumang poste ng ilaw, nakaharap sa akin. Lumapit daw ako sa kanya, na parang may kung anong puwersa na humihila sa akin na hindi ko mapigilan. Habang lumalapit ako, napansin ko na ang suot niyang puting bestida ay hanggang tuhod lang. Doon ko nakita ang isang bagay na tuluyang nagpabagsak ng natitira kong tapang sa katawan. Ang kanyang mga binti pababa sa mga paa ay hindi sa tao. Ang balat nito, mabalahibo, nangingitim, at ang kanyang mga paa, may mga biyak na kuko. Mga paa at binti ng isang kambing. Bago pa man ako nakasigaw o nakatakbo pa palayo, narinig ko ang isang kakaibang tunog na parang ungol ng hayop na humahalo sa boses ng isang babae. Nagising akong basang-basa ng pawis, hinihingal at sumisigaw sa gitna ng madaling araw. Doon ko na-realize na ang ritual na ginawa ko hindi nagdala sa akin kay Leia. Sa halip na yung kaluluwa ng mahal ko sa buhay ang natawag ko, ibang masamang espiritu o nilalang ang nagbukas ng pinto mula sa salamin at sumama sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan yung babaeng may binti ng kambing na yon. Simula din nun, hindi ko na hinangad na magpakita si Leia o makausap siya. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat at baka kailangan ko din sigurong tanggapin na tahimik na si Leia sa kabilang buhay kaya hindi siya nagpapakita sa akin.